Okay guys, welcome back sa White Mesa. Alam nyo na, anong podcast to kas? Kahit saan podcast episode 12 kung di ako nagkakamali. So, pasensya na kung medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng podcast. Been busy with a lot of shit. Alam nyo na, career-wise. So, pagpasensya nyo na kung ngayon lang ulit ako nakapaglabas ng podcast. Pero, here we are. Nasaan tayo ngayon, Kas? Nasa bahay namin. Yes, nandito kami sa bahay namin. / Joker's Barbershop Macau. Joker's Barbershop Lounge. Yes, sir. So, yun guys. Pakilala ka muna ulit, Kas. Hello, my name is Dan. May mga tao tawag sa akin Danny Cuts, pero Dan na lang. Yeah. So, yun. Isa siya sa mga local barbers dito sa shop. So, if you want to get your hair done and your hair right, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Only here at Joker's Barbershop Macau. Joker's Barbershop Lounge. Yun, lounge. Okay, so anyway, sisimulan namin tong podcast na to. Recently kasi, magkakaroon kasi ngayon ng, ano yan, yung King of the Courts Yes, sir. dito sa Macau. So, tell us something, Tol. So, itong King of the Court ay organized by some of us local hoopers dito. So basically para siyang 3v3 basketball game league, but you know 4x4 like 4v4, and halos lahat kami like local hoopers, mga bata-bata Yeah, rin. mostly. Yeah. So yun, like winner, my prize, my mga finals, you know. It's gonna be a good league. So, ano siya, basically, dito sa Macau, ano siya, hindi siya... Ano bang balak nila dito? Gusto nilang gawing like every season to, like ganun, kumbaga, I think maybe, pero baka trial and error muna. Trial and Kasi error muna. First time first ever nilang try na ito. First time nila sila mag-organize na may ref. Mga, may ref din. Yeah, may ref So para siyang talagang official league na ano. Akala ko kumbaga talagang ano lang siya, race to 21, tapos kumbaga kanya-kanyang tawag ng foul parang actually, nag-draft pa nga ng teams eh. nakita ko nga may So, mga may draft. mga 8 teams siguro or 6 teams. So medyo rin, mga 3 games a day, ganun. So sino nag-organize nito, Tol? Like sino nakaisip nitong league Ang na to? alam kong main is si Kuya Dan Francisco, Dan Baller sa Instagram. Shoutout kay Daniel Francisco. So Tsaka isa sa mga talagang mga hooper dito sa Macau yan. Oo, tagal na. King James yung paboritong hooper niya. Yes, sir. So, shoutouts. Feeling ko naman magkakaroon ng mga kasunod na league to. Lalo na mukhang maganda at magagaling naman yung nag-manage at nag-organize nito. Mga hoopers din, mga localized hoopers din na parang sa akin na dito pinanganak, dito lumaki. Kaya alam nila yung game na paano lang gagawin ng mas maganda para ma-captivate din yung mga ibang tao. Tsaka yung market dito, kumbaga, for sure marami ring manonood nun. Actually, yung base nga dun sa ano pa lang sa branding sa branding nung league, parang feeling ko alam mo may potential siya na magkaroon ng mga sponsors in the future, like In the future. in the future na mga magkakalig pa ulit. Feeling ko may potential siyang lumaki ng ganun na maging parang isa siya sa mga nilook forward na basketball league dito sa Macau. So anyway, basketball wise, recently parang ngayon nagbabalik ka ulit sa basketball. Na-addict ka na naman Na-addict ako ulit eh. Hindi ko alam bakit. Kasi parang this summer lang, bumili ako ulit ng basketball shoes. Sabi ko, sarap sa pa. Dahil yun, naglalaro, talon-talon. Parang lang, for fun lang. Tsaka naging seryoso ulit. Tsaka nung pumunta ako ng Canada nung summer, yung pinsa ko, inayaan nakita ko nga napalaro ka pa dun, no? Napalaro ako sa league doon, mga Division 4, mga local leagues din. Saya bro, kaya nung bumalik ako, sabi ko, I wanna get back into it. I wanna be serious, like kind of. Kumbaga yung conditioning ng katawan mo, gusto mo ulit bumalik dun sa parang athlete mode na body conditioning. Kaya, Actually guys, itong si Dan, ano height mo, Tol? 5'7". 5'7". Very Pero tangin na grabe yung vertical nito. Actually, makikita nyo naman yung links ni Danny Boy dito sa description box. Check nyo na lang yung mga video niya para maniwala kayo. Pero tangin na, umaabot ng ring tong si Dan. Mataas tumalon to, Lagyan grabe. natin yung video dito. Ayan o, video. Yan, nandito yung video. Yan. So, yan, nakita nyo naman. Tangin na, grabe yung vertical nito.
Sa tingin mo, anytime soon, kaya mong mag-dunk ng may bola in-game? Sa tingin mo mahirap, lang. bro. Okay, like, ito yung progress ko ngayon. Kasi nung mga 15, 16 ako, the best I could do sa 10 feet, dalawang kamay, parang tapik na medyo nag-grab na. Pero ngayon, max tines ko sa 10 feet, mga ganito lang. Pero Pero in-game yun yung dati. Na-try mo na mag-in-game. Sa in-game, walang dunk. Pero na-try ko na parang friendly match sa school namin. Fast break. Yung kalaban nag-fast break. Mag-rebound sana ako. Hindi ko na malant sa taas ng talon ko. Naano mo? Naano ko yung ring. Nagalit yung coach ko. Sabi, wait, ano, Jomea! Parang, nagawa mo. May injury ka pa. Ganun. Kaya, yun. Parang, doon ko na-realize na, taas pala ako. Naglaro ka sa varsity rin dati? Varsity, oh. Saan school to? Sa Yutwa. So, bale sa Macau, may yung varsity. May parang 4 levels. Parang A group, B, C, D. A yung pinakamatanda, like mga... Same sa Philippines, ganun. Oo, ganun eh. A yung mga high school, pinakataas na high school. So, ang nangyari sa akin, sa BC group, champion kami. Champion ako. Not ako, kami yeah. Tsaka nung D, second place. Pero nung A naman, di na masyado kami like, kami nila off-season, nila Kuya Joshua. Siya yung coach ko nun. Shoutouts kay Joshua. Oo. One of the founders din sa, Isa rin siya sa nag-organize. So, yun, tangina, abangan nyo tong, sa mga lahat ng nasa Macau ngayon na fan ng basketball or hoopers in general, abangan nyo tong liga na to. Manood tayong lahat, tangina. Kailangan, yeah. Tsaka, abangan nyo rin, magkakaroon ng kahit saan podcast doon for sure. So, ini-invite ko lahat, pinopromote ko rin yung league. Sana maging successful tong ginagawa ng mga tropa natin dito sa Macau. So, Yes, sir. check nyo yun, sir. Anyway, ano nga ba yung pinag-uusapan natin? I was, nung A group, wala kaming championship. Pero, para sa akin, kaya namin eh. So, ito yung story. Yung A group na yun, yung team namin, Samyuk kami, yung school namin. That's why, shoutout sa Samyuk. So, nakakatawa eh. Basically, 6 lang kaming players. As in 6 lang. Kumbaga, tangina, walang sub-sub yun, tol. Ako yung 6 man. Ako yung 6 man. So, umabot kami actually hanggang top 8. Pero of course, kalaban namin mga malalakas din eh. Hindi, tsaka yung kumbaga sagad-sagad kayo nun, wala kayong paing kasi kayo lang eh. Kumbaga, malaking isabi nga nila, 'di ba, lalo na sa basketball, lalo na sa long seasons. Let's say na lang sa NBA or PBA or kung ano man local league 'yan. Ang pinakakalaban ng actually in general athletes, in general ang kalaban talaga is health. Oo. So the fact na umabot kayo ng top 8. Top 8. Shout out kay Kuya Coach J, si Coach J off season. Bro, every friendly match pinapalaro kami ng 6 quarters. Putang inang 6 quarters. So normally 4 lang ah. So, kasi yung game nangyayari siya like what? Once a week, once a month? In mga before nag-umpisa yung actual games, yata may 3 to 4 games na ganun. Pero in a week, a month? Rin siguro. Okay. Hindi, like the whole duration, mga ganun. Pero like mga September, October, ganun. In 2 months or 3 months siguro. Nakailang game kayo nun? 4 games or 3 to 4 games na friendly match na 6 quarters ang laro namin. Tangina. Kumbaga yun yung scrimmage nyo. Scrimmage, Tangina, nakakapagod yun. Nakakapagod. Tapos kayo lang yung players, wala kahit man lang sana 10 players kayo, no? Kahit may players naman kami, 8 players, pero let's say na lang na iba yung understanding ng game nila sa kaming 6. kumbaga kayong 6 lang talaga yung kumbaga game ready. Parang ganun, hindi naman pwedeng sabihin hindi sila magaling. Gets. Hindi, maintindihan naman nila yun, no? Yun nga. Kumbaga for the better of the team yun, eh. Pero ito, shout out ko mga teammates ko kasi malalakas actually yung teammates ko. Like, specialty ng team namin nun, mga fast-paced game din. Kasi, hindi ko alam kung narinig mo na, Navalta Brothers. Oo naman. Yun, dalawa yun, teammate namin yun. Yung isa si Jovix, halimaw na point guard. John, small forward, crazy din. Meron din kami isang parang Patrick Beverly noon maglaro. Kevin, pangalan niya. Shoutout sa inyo, mga tol. Shoutout. Yun si Kevin recently, naka-second place sila sa Team Benfica naman. Yun. Siya, Macau League talaga. Macau League talaga. Tsaka may isa pa si Noah, pangalan center namin, 6-footer. Dumadakdak man.
Pero laging foul trouble yun kasi gusto yung ano yun yung bola agad eh. Hindi, tsaka siguro nung panahon na yun, syempre, bata pa eh. Kumbaga hindi pa ganun ka-experience sa like ano ba talaga yung kailan ba necessary gumamit ng foul. So, understandable yung mga ganung phases. Sa alam ko ngayon, nasa ano na yun, Sinoa, nasa Benilde ba yun? Naglalaro ka. Ayun yung kasama mo nung nakaraan sa ano, yung last day sa kabilang Jokers, tama ba? Yun ang sabi mong player ngayon sa Pinas. Iba yun. Iba pa yun. Mga Diaz brothers naman, pwede natin pag-usapan yun mamaya, malalakas din yun. Tsaka yung last naman, si Kyle, half Pinoy siya na medyo mabilis din, speedy rin, mga guard din. So basically, ang laro nyo nun is talagang more on fast breaks, attack. Parang ganun. Pero may mga set plays Set din, plays of course. Pero para sa akin, yun parang yun lang yung memory ko ngayon, nakalimutan ko, matagal na rin. Then tsaka, ewan ko, usually naman din, ewan ko, anong mga taon to? 2012, 2013? Hindi naman ganun, bata ako eh, 2018. 2018. Oo, 6 years na rin. Medyo ano na rin, evolve na nga rin laro nung. Kasi naalala ko kami nung panahon namin, nung bata kami, ang laro talaga, especially mas bata ka nun eh. Let's say, nung mga naglalaro kami, mga 14, 15. Kumbaga, ang laro talaga nun, talagang mabilisan. Kasi nga, unang-una, kaya pa ng stamina namin kasi nga mga bata pa. So, understandable yung ganong klase ng play. Anyway, sino ba mga notable na mga Macau Hoopers ngayon dito? Let's say, by terms, let's say, professionally, tsaka sa tingin mong Division 1 players. Mga Chinese or... Any notable sa palagay mo lang sa'yo. Kung ngayon, as of this moment... Sa pro muna tayo, give me like 2 na lang. Okay, sabihin ko na mga, yung nasa King of the Court na lang sasabihin ko. Sige, para mas ano tayo. Sa King of the Courts. Check Yan, ko muna dun yung list. Wait lang, kalimutan ko eh. Okay, check muna ni Danny yung roster. Kung mga Division 1 ready na para sa akin, wala, kalimutan ko eh. Haba din eh. Ako, ay di joke. Di kaya. Kung Division 1 ready dito. Mahirap. Okay, sabihin ko na lang ang... O kahit hindi man like Division 1 ready, pero yung sa tingin mo na may potential. Sige, potential na lang si... Ito, baka youngest player namin sa roster, si Chino Rizzo. He's at, ano na ngayon eh, nasa Benfica rin. Ano siya, parang siyang Luka Doncic sa akin para maglaro. May parang, hindi naman siya slow, pero grabe siya sa pace niya na biglang iba yung pace niya, mag-i-slash siya, magte-tres. Kumbaga kaya niyang i-manipulate yung game sa kagustuhan niya. Kumbaga kaya niyang i-dictate yung pace ng laro. Yun. Tsaka si etong hooper naman to, si Zach, client ni David actually, para sa akin. Sobrang fundamental siya maglaro, pero hindi siya sobrang flashy pero ang ganda ng laro niya, parang sobrang simple lang, baka isang cross lang, isang first step. Go lang. Kumbaga siya yung simple maglaro, pero entertaining to watch. Parang ganun. Ang gandang laro niya yun. Etong dalawa, para sa akin, King of the Court. May potential sila na like, if kung gugustuhin man talaga nila i-pursue. Kung hindi Division 1, mga Div 2, Div 3. Kumbaga, gets. So paano pala to? Ano bang i-expect natin sa King of the Courts? Expect? Para sa akin, feeling ko maging physicala ng laro. Like highly competitive talaga. Competitive to siguro kasi parang sa halves na nga lang, if hindi seryosong laro kasi may na rin, may mga physikalan din, mga ganun. Pero yun nga, entertaining, physical, baka may mga trash talkan, not sure, mga ganun. Pero yun, madaming highlights for sure. Kasi madaming hoopers ngayon talaga na sumali. Yung mga flashy din na hoopers, mga ano. Pero walang dumadakdak. Sorry. It's okay. Nga pala, King of the Courts, kung kailangan nyo ng production team dyan. Kailangan ng commentary. Kailangan nyo ng commentary. Alam nyo naman, guys. Nasa GC naman tayong lahat. Laki ng GC. Hindi, tsaka ano yan. For sure, tulad nga ng sabi ko, base pa lang dun sa nakikita ko kung paano ino-organize nga sa GC. Parang ano siya eh. Alam mo yung may potential talaga siyang maging isa sa mga official league dito sa Macau na, alam mo yun, tulad ng sabi ko kanina, pwede siyang sponsoran in the future, mga ganung shit.
So anyway, hindi namin, actually ngayon ko nga lang rin na-realize para tayong nasa uninterrupted eh. Nasa? Uninterrupted. Oo. Yun doon, Barbershop the shop, yun. di ba? Hindi namin to plinano guys Nagkataon lang na dito kami lagi. Maaga ako natapos sa school. Tsaka natapat lang na ang tambayan namin is talagang barbershop dahil nga mga barbero sila at nagpa-podcast ako. So natapat lang rin talaga yun. Hindi ko in-expect na mukha tayong dasha para tayong uninterrupted. So anyway, so bali ano pala Dan, punta naman tayo sa NBA. Kasi 'di ba nakita mo naman last season actually 'di ba sabi nila dati parang sobrang bigat sa West, ang daming talented pero ngayon kasi tangina bigat na rin ng East eh. Kumbaga balance na rin sila eh. Sobrang balance na. Ikaw sa tingin mo, punta tayo sa sino mga ini-expect mo munang teams? Wag na kasi masyado mahaba kung 8 teams yung ililist natin. Sino yung top 4? Top 4 sa East-West na tingin mo papasok sa playoffs in any order. Tingin mo lang sino yung 4 na mafi-filter out mo na sure para sa'yo. Sa West. Sa West muna, sige. Sa West muna. In Top any order. 4, for sure na lang muna Nuggets. Para sa akin Nuggets malakas pa rin sila. Tuloy ba si Russell doon? Tuloy siya. Sign na. Good signing para sa akin. Sino ba last year nasa OKC. Ayun, for sure, OKC. No May question. continuation pa yun eh. Grabe. Sobrang rin. Mavs, For sure. What else? Isa pa. One more team. Parang gusto kong sabihin Gusto kong sabihin Suns, pero parang medyo disappoint ako sa laro nila last season. Last season. Hindi kasi parang ilang games lang rin kasi nakapaglaro sila ng yung Big 3. Kumbaga wala pa rin talaga silang wala, synergy na nabuo. Ewan natin kung anong nangyari ngayong training camp pero gusto ko yung take mo kasi at least hindi yung usual top 4 na kumbaga may pinitch ka dun na wild card na maaaring Suns, di ba? Hindi, alam mo anong mas wild card? Paborito kong team, bro. Lakers. Wild card yun. Sa bagay. Ang Lakers kasi by paper kung titignan mo, okay ang lineup ng Lakers by paper. Kaso ewan ko lagi na lang may something na alam mo yun, naglalaro sila lagi sa play-in eh. Hindi Kung nanonood kayo ng full games, may iyak ka as a Lakers fan. Ay, papayo dyan. Bye bro. See you. Madi-disappoint ka kasi halos every playoff manonood ako. Kung in simple words na lang, kung nananalo sila up to a point, tsaka bigla na lang mawawala yung lead nila. Parang baka 10 points, 12 points, mawawala bigla eh. Kaya nakaka-disappoint. Pero imagine mo kung matutuloy nila yung momentum nila, hindi mawawala. I feel like malayong mapupuntahan nila eh. Hindi, tsaka actually wala pa rin naman masyadong changes sa roster nila eh, di ba? Isa pa lang inad nila this season. Isang 7-footer na galing Raptors. Tsaka si Bronny, yun lang alam ko. Wala pa naman masyado eh. Isa pang shooter, I think. Pero yun lang, hanggang doon lang tayo. Tsaka malaki yung potential ng bago nilang rookie, si Knecht. Si Knecht. Ayun, yun yung Malaki rin ng potential nun. Kasi parang all-around game rin siya. Ganun yung mga laro na gusto ni LeBron sa team niya eh. East tayo. East. Wild card to para sa akin. Etong favorite team Wild card agad, sige, wild card muna. Etong favorite team ko ngayon sa 76ers. Is 76ers. Actually, not that kind. Hindi naman ganun ka wild card yun. Hindi, wild para sa akin kasi si Embiid, proven na para sa akin na malakas siyang player pero hindi siya healthy eh. Hindi siya healthy eh. Pero ngayon may sinign sila si Paul George. Kumbaga, kahit pa paano may magte-take off ng load kay Embiid. Kumbaga si Paul George kasi yung tipo ng player na kaya niya any kind of game pwede siyang mag-take over ng game eh. So, tama. Kasi para sa akin, wild card pa nga rin. Wild card sa akin kasi dalawang young players para sa akin ang gusto kong makita na mag-bloom doon. Si Tyrese Maxey, tsaka yung bago nilang rookie, Jared McCain. TikTok star sumasayaw-sayaw. Yun, malakas ng dalawa. Pero sa tingin mo magagamit agad yun? Saan na? Kasi nung hindi natin alam sa training camp. Kasi diba? game niya bro, simple din eh. Hindi, like flashy siya minsan pero more on slow and steady. Pero base sa, kasi sabi mo na
nafa-follow mo siya sa TikTok, base sa laro niya, pareha silang guard ni Tyrese Maxey. Tingin mo, makakapaglaro sila like in conjunction sa isa't isa at the same time, kumbaga pareha silang nasa lineup sa court. Kaya siguro kasi si Tyrese Maxey magaling siya mag off-ball Off the ball, movement. okay, Off-ball sa bagay. movement. Maganda yung off-ball movement niya. Tsaka si Jared McCain, siya yung point guard eh. Ang ano ko na lang ngayon, problema ko ngayon, paano si Paul George? Paano ma-fit siya sa formula niya? Kasi si Paul George naman, puta kahit saan mo. Kasi ang maganda kasi nga, 'di ba yun man yung sinasabi nila, ang kulang talaga ng Sixers last season is wing. Oh, Which is yun yung na-feel na gap ni Paul George. So feeling ko naman kahit anong klase ng play or kahit sinong lineup ang kasama ni Paul George, magfi-fit in si Paul George dun. Kasi unang-una, ano siya both ends of the floor kaya niya mag-contribute eh. Ayun, ano pa rin naman siya kahit sa last season, 'di ba? Isa pa rin siya sa nagli-lead ng steals, top 10, top 5. oh, tsaka madami rin atang points siya last season. Kumbaga nandun pa rin, kumbaga isa siya sa mga nagkaroon ng major injury na hindi nawala yung laro. Oo. Like nandun pa rin. Parang si Kevin Durant, 'di ba? Oh, game, bro. Yun yung mga game-ending careers na talaga. Dalawa. Ay game-ending career-ending injuries na talaga 'yun eh. Kumbaga coming back from that, ibig sabihin talagang hindi lang ano 'yun eh, hindi lang about sa medical stuff 'yun kung paano sila nag-recover or nag-rehab. Nasa mentality rin ng player 'yun kasi ang daming ganun na gumaling naman talaga ng todo. Pero kasi parang alam mo yung sa psyche nila parang takot na. Oh, ayaw na nila. Parang Gordon Hayward, nag-recover pero hindi bumalik yung galing niya, no? Parang ganun. Tatlo pa. Tatlo pa. Silbang nasa East. Syempre Knicks. Ako naman. Oh, yeah, Sige, Knicks. for sure. Gusto ko rin ilagay ng Knicks. Ang lakas nila last season para sa akin. Tsaka kulang pa yon, walang Julius Randle yon, tapos Robinson in and out sa lineup. Tsaka Michael Bridges, tol, tangina. Kumbaga yung synergy nung college team nila nandun, malaking bagay yun. Puro Villanova boys. Oh my God. Good team to watch. Kasi ano yun eh, minsan sa laro ngayon ng NBA, especially business siya, di ba? Kumbaga, bihira yung ganong klase ng team na talagang umaasa sa isa't isa talaga na kumbaga naniwala rin yung yung management ng Knicks na kung umubra tong Josh Hart, DiVincenzo, tsaka Jalen Brunson, kung umubra yun, nakarating sila ng semis, di ba? Semis, no? Semis. O final sila ng East? Final. East finals ba? East semis kasi finals Pacers. Pacers tsaka Isipin mo para umabot sila ng ganun, kulang-kulang sila sa lineup. Tapos gasgas yung tatlo sa playing time. Tanga na, naglalaro sila 35 minutes. Hindi ko doon sila natalo yung fatigue na sila. Fatigue na talaga yun. So what more pa na nandyan si Michael Bridges na baga nakasama nila sa championship team nila nung college. Tapos coming back na ngayon si Julius Randle. Ewan ko kung magiging move nila. Para kasi nababalita ako parang gusto nila i-trade ngayon si Julius Randle. Kasi parang siya parang yung status ni Julius Randle ngayon parang alam mo yun, umubra sila nang wala si Julius Randle Pwede kasi nilang gamitin si Julius Randle as trade piece para mas makakuha sila ng iba pang role players So hindi natin alam, dalawa pa. Ito hindi siya wild card pero para sa akin huge chance na yes or no. Bucks. Hindi ko alam kasi kung yung last season kasi si Giannis, di ba? Hindi ko alam kung health-wise din siya that was the reason na bakit hindi sila lumayo, like, na parang nag-advance pa. Pero feeling ko okay naman sila, pero at the same time, na ako sa Damian Lillard, Giannis. Hindi, tsaka prime pa yun Ang hirap tanggalin sa equation ng Bucks Kahit sabihin mong hindi naging successful yung run nila last season pala. Pero ang hirap tanggalin sa equation ng Bucks kasi nga Giannis pa rin yun tsaka Damian Lillard. Alam mo yung anytime if healthy talagang ito na lang, if healthy, Bucks for sure. And then I'm saying this last ones, etong team na to kasi feeling ko they have the best perimeter defender, Drew Holiday, Celtics. For sure. Naman, for sure. Kasi nandun pa rin yun. Defending champs yun yung reason na malaking reason na nanalo sila, Drew Holiday Tsaka alam mo yun, speaking of Drew Holiday, no? Kumbaga lang,
to put salt or vinegar in the wound na lang. Sipin mo, no, trinade nyo si Drew Holiday for Damian Lillard. Oh, yun nga. Then the following season, They won. nag-champion ulit si Drew Holiday. So parang ang laking sampal sa Sa Bucks Bucks organization. nun. Pero hindi, somehow kasi hiningi rin ni Giannis na magkaroon siya ng superstar tandem. Pero ang feeling kong hindi niya in-expect na bibitawan is si Drew. Parang hindi niya alam Hindi niya alam na yun yung chess kapalit. piece. Oo. Hindi niya alam na yun yung So feeling ko naman feeling ko alam ni Giannis na yun ang magiging kapalit, feeling ko hindi niya rin push through yun eh. Oo, yun nga. 'Di ba pwede kasi nga nangyari nun, pwedeng bigyan mo ng let's say 2 players, 2 A- players na let's say Bobby Portis. Pwede mo ka magbigay ng 2 A- player sa Celtics man tapos plus draft picks. Oo. Hindi niya inexpect na si Drew yung isa dun sa mga ibibigay dun sa trade. Kaya siguro pero yun, Drew Holiday. Tsaka nakita naman natin sa Olympics na kung gaano ka-effective si Drew Holiday kahit hindi sa actually para sa akin parehas lang na international stage yun eh. Oh, NBA is international stage, Olympics is international stage din. pero Nakita naman natin yung kung gaano siyang ka-effective talaga kahit isipin mo lagi siya nasa closing lineup pagka talagang when the game matters most talagang Drew Holiday. oh, Tsaka kompleto sila eh. Wala namang alam ko raranit back lang nila yung roster nila, di ba? yung Celtics for sure. Oo. Latas na lang masyadong Wala silang para sa akin itong last NBA season. Wala sila talagang as in matatawag mo na true test. Oh, like eto pa, I was the biggest hater ng Celtics hanggang ngayon. Pero nagulat na lang ako nung nag-reach sila ng finals kasi wala sa books ko naman nanalo ang Celtics this last season. Alam mo yung sila yung tipo ng team na malakas pero parang hindi mo makitaan ng X factor na magcha-champion, parang ganun. Which is napatunayan nila last season. Pero si Jason Tatum naman kasi para sa akin, malakas siya pero I don't think he's a superstar na yung the way he think he is na lang. Sa sarili yung isip. Not now. Oh, not now. Oh. Pero malay mo this season kasi tanga na 'di ba bininja. Ano yun, may mental ano sa kanya, may mental effect sa kanya na putang ina nyo. Pag nagkita-kita tayo sa NBA. Si Jaylen Brown niya puta na siya Diba? yung naging ano eh. Snub siya eh. Derrick White ang binunot instead of kumbaga, syempre coming from a finals championship tapos MVP ka Ikaw pa. Superstar, MVP. 'Di ba? Anyway, let's see kung anong magaganap sa next NBA season. Looking forward rin ako doon. Pero hindi, bago yung NBA season na yan, mag-look forward muna kayo sa King of the Court. Yes, sir. Yun Team muna. 2. Yun muna. So, abangan nyo yun, guys. Kailan to? First game namin is September 25, 7:40 PM sa Half Courts Taipa. Ano to? Group stage na agad? Wala. Group stage yata. Yeah, Team 2 versus Team 5 kami. Yun yung first game. Ako kami yung may ano doon. So, sa mga makakapanood nito, guys, wag kayong mahiya. If available kayo nung araw at time na yon, kita-kita tayo doon. Masaya yon, guys. Promise. Oo. Ano yun? Yun yung mga klase ng mga event. For me, bilang isang gusto ko siyang tawaging event. Sa mga ganong klase ng event, guys, masaya yun. Pumunta kayo. Maraming tao doon. Magkikita-kita tayo lahat. Malay nyo yung mga yung mga common friends nyo nandun din for sure. So, kita-kita tayo doon, guys. Masaya yun. Sinasabi ko na. So, yun, guys. Anything else, Kas? Anything you'd like to give a shout out to? Shoutout sa inyong lahat. So, yun, guys. Kahit saan podcast uninterrupted. Uninterrupted sa Joker's Barbershop Lounge. Episode 12 and we're signing off. Peace.